na nag-aalok daw po si dating Pangulong Duterte ng cash rewards sa bawat isang suspect na sangkot sa illegal na droga na mapapatay sa ilalim po ng war on drugs ng Duterte administration. Ang sabi po ni Secretary Bersamin ay ganito, the Philippines will not return to the ICC. Base lang daw po dun sa testimonya na yon, the President is not expected to change his mind. The President is not expected to refer the Quadcom matter to the ICC. Yun po ang sinabi nito pong si Executive Secretary Lucas Bersamin. So, yung pong mga tao dyan na siguro sabi ko nga, ginanahan. Baka yung sinabi ni Garma na ito ay magamit ng ICC para po papasukin ang ICC dito sa Pilipinas at makipag-coordinate ang Pilipinas sa ICC at sumali tayo uli sa ICC, mga kababayan, ay hindi daw po mangyayari ayon po sa pahayag mismo ng Little President, ito pong Executive Secretary Lucas Bersamin. Ayun, yun po yung binabanggit natin. Pero, alam nyo, at narinig nyo naman po ito sa akin na dati pa, mga kababayan. Ito, uulitin ko lang. Yung pong war on drugs ng Duterte administration, yes, noong pa man ay nababanggit na nating may mga paglabag sa batas sa ating pong palagay. Nababanggit din po natin noong pa man na ang war on drugs na ito ay hindi naman nakasungkit ng mga malalaking isda, ika nga, ng mga totoong mga drug lords, kundi mga dagandingding, ang mga pinapatay ay mga nandidiyan sa mga kalsada. Pero sa totoo lang, ito, umaming kayo o hindi, mga kababayan, umaming kayo o hindi. Kumusta ba ang inyong barangay nung panahon na yon? Sige nga po. Yun ay tatanong ko. Opo, hindi po yun ang itatanong ko sa inyo. Kumusta po ba yung mga barangay ninyo, especially yung walang kinalaman sa illegal na droga, ang tinatanong ko kumusta po ba ang barangay ninyo nung panahong matindi ang kampanya laban po sa illegal na droga? Opo, kayo po ang magsabi. Kasi, kampo yan ang totoo pong sukatan, ng kung umayos ba ang ating mga pamayanan, umayos ba? Kayo po, kayo mismo, kayo pong mga mamamayan. Hindi po ba? Opo. Ako, sasabihin ko sa inyo, ito po, obserbasyon ko yung pong barangay namin, San Mariano, San Antonio, Nueva Ecija, at iba pang mga barangay sa aming bayan. Tumino. Opo. Sasabihin ko ng diretso to. Opo. Didiretsuin ko at kaya nga kayo tinatanong ko. Kayo tatanungin ko, nung bang panahon ninyo, ano nangyari sa mga, nung panahon ni Duterte, ano ba nangyari sa mga barangay ninyo? Hindi po ba? Huwag tayong magkunwari doon. Oo, hindi po natin sinasabi na walang paglabag sa karapatang pantao. Hindi po natin sinasabi na walang mga napatay doon na inosente. Meron po. Meron po, marami po. Di ba, may mga documented naman yan. Sinasabi natin. Pero ang tanong, ano nangyari sa barangay natin? Hindi po ba, mga kababayan?
Ako sinabi ko nga sa inyo, yung barangay nga po mismo namin, eh. Yung barangay namin, uulitin ko, Barangay San Mariano, San Antonio, Nueva Ecija, tumino. Ultimo yung mga nakawan ng bibi, nawala eh. Opo. Opo. Siguro nga, yun ang epekto sa tao ng ng takot, 'di ba? Natakot pati yung nawalan po ng lakas ng loob ang mga kriminal, ano po, na gumawa ng masama. Lamang ang nangyari po, meron talagang mga paglabag sa karapatang pantao nun. Meron po talaga. Wala tayong narinig nun kundi nanlaban, hindi po ba? Nanlaban. Pero ako kaya nga ganun po yung tanong ko sa inyo eh. Sa inyo ko po itinatanong eh, mga kababayan. Tinatanong ko kayo, oo, maraming mga paglabag sa karapatang tao. Oo, meron ding mga taong napahamak dahil po sa war, kaya nga war on drugs na ito. Pero kumusta po ba barangay nyo? Hindi po ba? Dapat bang makapagkamit ng hustisya ang mga napatay nang wala naman silang kasalanan? Oo naman. Oo naman. Opo. Kaya sinasabi ko lang dito, balansihin natin ang pagtingin doon. Am I justifying the killings, illegal killings? No. Tinatanong ko lang sa inyo, ano ba ang sitwasyon sa inyong barangay nung panahong yon? At ngayon, kumusta ba yung barangay ninyo? Kumusta ba yung mga kumakain ng adik sa inyo? Hindi po ba, mga kababayan? Ayan. Kaya yun kayong makakasagot nung tanong po na yon, mga kababayan. Wala. Ito, tinatanong ni Smiling Boy, ano ba tinutumbok ng sinasabi mo, Tunying? Wala. Wala akong tinutumbok. Sinasabi ko lang na may mabuting nangyari, pero may masama ding nangyari. Di po ba? Yung ginawa ng Pangulong Duterte noon, yung war on drugs, at sasabihin ko sa inyo, I have been very consistent about this. Nakaupo pa si Pangulong Duterte, sinasabi ko, may mga mali. Meron nga akong kaibigang pulis eh. Kaibigang pulis, koronel. Dahil nandun siya sa isang station, nilagay siya bilang station commander. Tapos, ang order, sabi niya, dahil ayaw naman niyang magpa-interview sa akin, sabi niya, ang order, kailangan merong napapatay na mga drug suspect. Opo, sinabi niya sa akin yun. Pero wala naman pinag-usapang pera. Sabi niya, para hindi ko kaya. Ibig sabihin, hindi niya kayang pumatay ng just for the sake of compliance. Ayun, binitawan niya yung istasyon. Di baling wala siyang station na hinahawakan. Pero wala, malinis naman yung konsensya niya. Parang ganun yung sinasabi niya. So, ang point ko lang dito po, mga kababayan, meron talagang masamang nangyari nun. Pero ang tanong, meron bang mabuting nangyari o dinulot doon? Kaya nga kailangan laging dalawa ang pagtingin natin dyan eh. Kaya nga ako, gusto kong malaman kung ito bang sinasabi ni Garme, totoo. Yung ba sinasabi ni Espinido, totoo. Hindi po ba? Yun lang ang gusto ko. Tinatanong nyo, ano ba tinutumbok na sinasabi? Yun lang. Yun lang, mga kababayan. O eto, Liam TV28, DDS ka po pala, Katunying. Di ba? Kababayan. DDS ka rin pala, Katunying. Yun ang nangyari sa buhay natin dito sa Pilipinas. Kapag alam niyo po ang naging buhay ko dito, especially ako, babanggitin ko lang as an example yung sarili ko. Halimbawa, meron po akong sinabi na wari baga anti-Duterte. Anti-Sara o anti-Digong. Ang sasabihin sa akin, wala kang utang na loob. Tunying. Pagka naman meron akong binanggit na
siguro may bahid ng sabihin na nating pag-acknowledge dun po sa mga nagawa ni Pangulong Duterte. Ano po? Ano sasabihin sa akin? DDS ka! DDS ka! Yan ang buhay natin ngayon, mga kababayan. Opo. Yan ang buhay natin ngayon. May masabi kang pabor laban sa kabilang panig. O pabor para sa isang panig, ang tingin sa iyo ay kalaban na nung panig na iyon. Wala. Yun talaga. Yun talaga buhay natin. Tanggapin na natin ng totoo. Nasasaktan ba ako doon? Well, tao lang naman ako. Minsan, nasasaktan ka rin. Pero, minsan naisip ko, isa lang ang kahulugan nito. Ang bayan natin masyado pong hating-hati. Ang bayan natin talaga ay masyadong divided. Opo. Na kailangan meron ka lang isang papanigan. Hindi pwede yun eh. Hindi po pwede yun eh. Ako, I can brag about my record tungkol dyan. Mga presidente na pinupuri natin pag dapat purihin, pero ating binabatikos pagka hindi dapat na purihin. Di po ba? Hindi po pwede yun na, halimbawa, si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ba? Pare-pareho nga kami ng sinasabi. Ano sinasabi natin? Ang mali ay labanan. Ang tama ay ipaglaban. Di ba? Kaya naniniwala tayo na ang Pangulo mismo ay sang-ayon na siya pinupuna. Hindi lang siya, pati ang gobyerno niya. Hindi po ba, mga kababayan? Anyway. Ayos na dahil inaantok na ako. Maaga